Pero kahit formally archived na ang impeachment, may word war sa loob ng Senado. Naku po! Easy lang. Yan ang mensahe sa X o Twitter ni Senate President Cheese Escudero Nako! kay Senate Minority Leader Tito Soto. Nako! Una na kasing sinabi ni Soto na pabor siyang i-revise ang 1987 Constitution sa oras na pinal na nga ang desisyon ng SC para ibasura ang impeachment ni VP Sara. Nako, no, ang linaw nito mga baratero. Soto, tuta na ni Martin Romualdez. Paktay tayo dyan. Speculation that the SC will not reverse its decision. Wow, mali nga ba si Senator Risa Hontiveros nang sabihin nitong may binaligtad ng unanimous desisyon ng Korte Suprema? Sa isang pahayag, sinabi ng Korte Suprema na hindi nila alam saan galing ang pinagbatayan ni Hontiveros nang sabihin ito sa Senado na unanimous ang desisyon sa League of Cities na binaligtad kalaunan ng mataas na hukuman. Naku po, Risa! Yan kasi, yan, kaka-fake news mo. Tinampal ka ng katotohanan ng Supreme Court. Yan, fake news pa more. Sige pa, sa susunod na hearing, fake news pa. Ang ina, yan tuloy. Naku, nakakahiya yung senadora nyo. Tatakbo pa naman ang 2028 election to, tapos fake news pala ang mali-maling batas pala yung mga pinagsasabi sa Senate hearing. Naku po. Tapos ka na, Lisa. Tapos na ang maliligayang araw mo. Cheese Escudero, binutata na si Senator Soto. Huwag kang magpakatuta kay Martin Romualdez. Naku po. At eto Senator Rodante Marcoleta, binalatan ng buhay ang mga senador na tutol sa kanyang mga sinabi. At eto yung ka-fake newsan ni Risa Anlivirus Araneta. Tinampal ng katotohanan ng Supreme Court. Ang tindi nitong mga pag-uusapan natin. Siguro ano na to etong si Cheese Escudero nasagad na to, napuno na. Talagang tinumbok na si Soto Huwag kang sunod ng sunod kay Romualdez. Congressman lang yan, senador ka. Talagang diniinan na Diniinan na ni Cheese Escudero itong pagiging palakay meron ni Tito Soto. Wala na, no? Oo, alam nyo, sobra akong nangihinayang talaga dito kay Tito Soto. Hindi ko alam talaga na bakit biglang gumanito. Bakit biglang biglang parang naging sunod-sunuran na rin kay Martin Romualdez. Oo, ayun to Hindi ko sinasabi na ako nagsabi. Si Senator Cheese Escudero ang nagsabi niyan. At yan yung panonoorin natin. Ang dami talagang, alam nyo, sa totoo lang, tandaan nyo tong sinabi ko, pero baka etong si Tito Soto kapag hindi pa rin to nagayos, pag talagang namilit, ay baka talikuran na rin ng taong bayan to. Baka hindi na to makaupo na senador sa susunod na mga halalan. Yan lang yung kutob ko rito. At doon naman kay Risa Hontiveros, ako po, Risa naman. Anak ng teteng, yan yung gusto nyo? Thrilling, yan ang gusto mo maging presidente? Tinetiring na nga lang, nagpe-fake news pa. Ang galing, di ba? Ang lupit nun. Naghihiring kayo sa Senado tapos ChatGPT gamit mo. Siguro nag-ChatGPT to. Hindi mo siguro in-upgrade yung ChatGPT mo. Risa Araneta virus. Hindi mo siguro in-upgrade yan, kaya mali-mali yung lumabas dyan. Samantalang dito tayo kay sa mga binitawang salita ni Senator Rodante Marcoleta, na isa sa mga talagang pinapalakpakan ng mga supporters ng mga Duterte dahil sa katalinuhan at ang angking galing na binitawan. Na alam niyo, sa totoo lang lalo akong humanga dito sa taong to dahil biruin mo, pinataob niyang mag-isa ang 5 idiot. Oo, pinataob niya mag-isa yung 6 na against sa yung gustong i-impeach si Vice President Sara Duterte. Siya lang mag-isa, talagang tinaob niya.
So ito po, panoorin natin. Senator Dante Marcoleta. Senator, magandang umaga. Si Joel Suweng po ito. Magandang umaga po. Magandang umaga sa inyo, Joel at saka Weng. Kamusta tuhod nyo? Ang tagal yun nakatayo kagabi, Senator. 4 oras. Matindi, matikas pa rin. Ano? Pero tama bang isipin na wala na, patay na ang impeachment complaint? Kasi yun ang sinasabi ni Senator Risa Hontiveros kanina sa aming panayam. O meron pang mga naniniwala na kapag ni-reverse na Supreme Court ang kanilang sarili, kaya pang hugutin po yan doon sa archive. Ano bang tamang impression doon, Senador? Tama naman yan. Kung magkaroon ng milagro na hindi inaasahan, merong 8 maestrado ng ating Korte Suprema na binaligtad ang sarili, di pwedeng mabuhay yun, Joel. Pwede pang hugutin sa archive. Kasi sinasabi ni Senator Risa, napakahirap daw po hugutin yung mga Kailangan naka-archive doon ng majority vote, Kailangan parang Senator. majority vote, Senator Dante. Alam mo naman yan lahat, pinahihirap niya paano namang maghihirap yun pag sinabi ng Korte Suprema, we are reconsidering the decision. Di bubuhayin uli. Napakasimple naman nun Pero sa tingin nyo, boboto yung mga senador na bumoto kahapon na i-archive, na hugutin sa pagkaka-archive yung impeachment complaint? Hindi na sila magbabago o magbabago sila ng position eventually? Ang ibig mo sabihin, pagka nag-reverse ang Supreme Yes, Court, bubutuhin pa namin yun. Yes. Hindi na bubutuhin yun sapagkat ni-reverse nga ng Supreme Court ang sarili kung talagang mangyayari yun. Di ibig sabihin, itutuloy ang impeachment. Automatic dapat yon. Magiging automatic yon, bagamat meron pang isang issue na pinag-uusapan dyan. Ano po? Sapagkat kinwalify ko bago ko ipagpatuloy ng aking pagsasalita, na yung impeachment proceedings na ginawa nung 19th Congress Senate, hindi naman nakatawid sa 20th Congress. na Senate. kinabibilangan ko. Kaya na kailangan tingnan pa rin yun. Kaya bago ako magtapos, pinilit kong ipaunawa yun na merong isang issue pa doon na hindi na settle. Sapagkat yung impeachment proceedings na pinasimulan noong 19th Congress, kasamang namatay nung mag-expire ang 19th Congress noong June 30, 2025. Isa yun na dapat na isaalang-alang. Continuing body naman daw po ang Senate. Ayun na sinasabi nila sapagkat ang ginagamit nilang kaso ay yung kaso ng Arnold versus Nazareno na 1950 case. Kinakailangan may paliwanag niyo sa ating mamamayan. Yung 1950 case na yon na sinabing continuing body ang Senate, ang prevailing constitution natin doon, 1935 constitution. Ang ibig sabihin niyan, 24 na senador, yung ikatlong bahagi niyan o 8 ay binoboto natin every 2 years. Ibig sabihin, ang palaging natitira doon, 16 majority. Yes, oo. Kaya pwede nilang ipagpatuloy ang gawain nila dahil merong majority kahit anong panahon. Ngayon, kalahati. 12. Kalahati. 12. I-elect natin every 3 years. Ibig sabihin, 50%. Walang quorum. Kasi ang quorum mga kapuso, 50 plus 1. Kaya nga, ayaw kasi nilang ipaliwanag yun. Hindi ko malaman kung napakasimple lang naman nun, hindi nila kayang intindihin. So, Senator, pinipilit nilang continuing. kung halimbawa, Noon. Sa Pero poll. hindi. Okay. So kung halimbawa, magsabi nyo magkaroon ng milagro, bumaliktad ang Korte Suprema, magiging prejudicial question. Baka Senator Marcoleta, baka naiintindihan naman talaga nila. Kaso, syempre, may utos ni Bossing. Baka lang naman. Papala ito kung pwedeng tumawid o hindi. Yes, ma'am. Magiging issue pa yan. So mahaba pa pala ito. Ayoko na lang kasing banggitin yun kasi mako-complicate na naman. Yun lang kasing argumento ko. Mapapansin ninyo, wala man lang isa sa kanila na tumayo na kontrahin yung mga sinabi ko. Wala pong kumontra eh. Sinabi ko puro mali ang ginawa ng House of Representatives. Inisa-isa ko lahat ang pagkakamali. Wala man lang tumayo na sabihin, mali ka naman dyan. Ganitong ginawa nga. Wala eh. Okay. Kaya nga ang paghalimbawa ko na lang, Joel, Weng, para madaling maunawaan ng mga kababayan natin.
Ang niluto yung kanin, hilaw eh. Di sa totoo napakababaw na nga nung sinabi ni Senator Rodante Marcoleta, hindi pa nila maunawaan. Sa bagay naman, wala din naman din nag-disagree doon sa mga sinabi ni Senator Marcoleta. Yun nga lang, ang ginagawa kasi ng ibang Senado, parang ang usapan nasa Bulacan, pero yung usapan ng ibang senador, lalo na yung 6 na tutol sa ginawa ni Senator Marcoleta, yung usapan nasa Pasig. So 'di ba napakalayo. O ipipilit mong kainin naman sa Diyos ko naman, hilaw na. Paano mo naman kakainin yan? Gawin na lang nating maganda ka. O iluto niyong mabuti. Tapos magkikita-kita rin naman tayo. Tsaka natin pag-usapan. Ito lang, Senador. Senador, ito lang. Buti napapayag po kayo. Napalitan yung wording from dismiss to archive. Ba't kayo napapayag, Senador? Hindi kasi naging masyado silang technical. Hindi nga naman makita yung motion to dismiss. Alam niyo, maski naman sa karaniwang pangyayari, sa amin naman nakadirekta talaga yung order ng Supreme Court. Sabi niya, this is immediately executory. Sino bang ahensya ng gobyerno ang pinatutungkulan nun ng desisyon na yun? Kami na lang eh. Hindi niya naman ibibigay sa House of Representatives yun. Correct. Kaya pwedeng i-dismiss na lang namin kung hindi sila masyadong magiging legalist o kaya technical. Kaya lang sinasabi na wala namang motion. Sige, para lang, huwag na tayo magtalo-talo sa tumaba ng umaba ito. O kung ano man ang gusto ninyo na salita na magiging consistent na rin doon sa desisyon ng Korte Suprema na ito ay bigyan na natin ng closure sapagkat dineklara nilang unconstitutional, void ab initio, violative of due process. Aanhin mo ang isang bagay na tinuringan ng Korte Suprema na wala namang kabuhay-buhay. Tama. Okay, sige. Ito lang, nakikita nyo ba, Senator Marcoleta, na pwede pang the same complaint may pag-asa pa itong umusad sa February 2026? After the one-year bar rule. Nasa sa kanila yun, basta iluto lang nilang mabuti yung kanin, katanggap-tanggap, hindi hilaw. Tsaka utos ng Supreme Court. Ako po, mahal ko po ang Duterte at ayaw ko rin itong impeachment na to. Pero, kagaya ng sinabi ko, hindi ko babaliin yun. Inutos ng Korte Suprema na mag-apila ulit ng impeachment ang House of Representatives sa darating na 2028. Year 2028. Year 2026. February. So, pag nag-file ulit sila, tanggapin. Walang problema. Kasi, ito nga yung sinasabi namin hindi kami against sa impeachment na to. Hindi kami against. Kasi alam namin na malinis ang konsensya ni Vice President Sara Duterte at wala siyang nilabag na batas. Wala siyang pagnanakaw na ginawa. Kaya kami buo ang loob namin. Okay lang naman na may mag-file ulit ng impeachment kay Vice President Sara Duterte sa 2026. Okay lang, walang problema. Pag-usapan ulit ng gaya ng sinasabi ni Senator Marcoleta, basta luto yung kanin para kainin namin dito, para tanggapin namin. Basta maayos yung proseso, hindi kayo lumabag sa due process, hindi kayo lumabag sa konstitusyon, tatanggapin namin dito yan. Diba? So napakaliwanag niyan. Yung iba kasi, yung ibang mga anti-Duterte, takot sila sa sarili nilang multo. Alam niyo kung ba't takot sa sariling multo? Sila kasi, kapag anti-Duterte sila, anti-Duterte lang talaga. Yun yung pinamumuka nila dito sa mga katulad nito kay Senator Marcoleta. Ang feeling nila, kinakampihan agad ni Senator Marcoleta yung si Vice President Sara Duterte. Pero hindi ho ganun. Talagang nakitaan kasi talaga ng paglabag sa due process, paglabag sa konstitusyon yung ginawa ng Congress.
Ngayon, kung magkakaroon sa 2026 ng impeachment, okay, walang problema. Kasi alam namin hindi rin may impeach si BP Sara dahil talagang malinis ang konsensya ng aming future president. Iyan ang sinasabi namin dyan. Oh, yun lang naman eh. Ba't hindi sila meron pa sila 6 months bago mag-February 2026. Paghahandaan pa nila. Paghahandaan na nila yung luto. Dagdagan nila ng siguro tubig. Kasi kulang sa tubig eh. O kulang sa paapoy, halimbawa. O kaya isangag. Kasi pagka hilaw po yung kanin, pwede naman daw po isangag. Tama. Hindi, alam mo, kung hilaw talaga pag sinangag mo, medyo lalong titigas Joel eh. So dito naman tayo, no? Dito tayo sa ka-fake newsan ni Risa Hontiveros na sinupalpal ng Korte Suprema. Ang saklap nun, no? Pinahiya ka ng Supreme Court. Basahin natin, ha? Hontiveros nagkamali sa interpretasyon ng Supreme Court ruling. Eto na. Oo. Alam nyo, itong si Risa Hontiveros talaga, wala kang kadala-dala din. O ito, panarin natin. No? Sabi ni ma'am. Pinamukha naman po ng Korte Suprema na mali po yung inihalimbawang kaso po ni Senator Risa Hontiveros sa katwiran nitong may insidente na binaligtad ng Supreme Court ang isang unanimous decision nito. Tingnan natin ang detalye sa balita ni Mayan Corvera. Nako. The good gentleman's own position is based on his own speculation that the SC will not reverse its decision. Okay. Mali nga ba si Senator Risa Hontiveros nang sabihin nitong may binaligtad ng unanimous decision ng Korte Suprema? Sa isang pahayag, sinabi ng Korte Suprema tanga talaga eh. Na hindi nila alam saan galing ang pinagbatayan ni Hontiveros nang sabihin ito. Ay, ano ka? Putang ina to si Hontiveros. May sarili kang batas? Ay, Hontiveros, saan galing yung sinabi mong yun? Sabi ko naman sa inyo, magtayo na kayo ng sarili nyong mundo. Tapos kayo yung maging presidente sa pangkalahatan. Kaya na may sarili kayong batas, oh. Ito na, liwanag na sinabi ng Supreme Court, hindi nila alam kung saan nanggaling yung mga sinabi mo. Sa Senado na unanimous ang desisyon sa League of Cities na binaligtad kalaunan ng mataas na hukuman. Pinayuhan pa nito ang tanggapan ni Hontiveros na tignan ng online library at Philippine Reports ng Korte Suprema para sa tamang citation ng mga judicial records. Sa botohan ng Senado nitong Miyerkules sa issue ng Articles of Impeachment, nagkasagutan sina Hontiveros at Senator Rodante Marcoleta. Kinontra kasi ni Hontiveros ang pahayag ni Marcoleta na imposible nang baligtarin ng Supreme Court ang unanimous ruling tungkol sa Articles of Impeachment kaya dapat na itong i-dismiss. Unanimous decision. Ewan ko lamang po kung merong magbo-volunteer ngayon na abogado in the last 40 years na sinasabi ang isang unanimous decision na ang karakter niya ay sinabi na ab initio, void ab initio, unconstitutional, violative of due process. Pero naglatag ng kanyang resibo si Hontiveros. Has reversed a unanimous decision in a lot of instances before. Dalawa lang po ang ibibigay kong halimbawa. League of Cities of the Philippines versus COMELEC. Original decision 2008, reversal on motion for reconsideration 2009. Isa pa pong halimbawa, International Service for the Acquisition of Agri-Biotech Applications Inc. o ISAA et al. Versus Greenpeace Southeast Asia. Original decision, unanimous, December 8, 2015. Reversed unanimously on MR din, July 26. Matapos ang statement ng Supreme Court, umamin naman ang pagkakamali si Hontiveros, mahalaga raw na itama ang kanyang pagkakamali. Pero nanindigan siya. Tarantado! Putang ina, yan ang sinasabi namin sa inyo. Diba? Putang ina, paano kung kung halimbawang
hindi yun pinalagan ng Supreme Court. So hanggang ngayon para sa'yo totoo pa rin yun. Diba? Sobrang lala nun. Sabihin mo pa na na parang ano yun, salamat dahil nakita ko yung pagkakamali mo. Ulol, impeachment trial yan. Ba't hindi mo kailangan mag-imbento dyan, tanga? Bobo, inutil, hulikba. Ay, sorry. Putang ila kasi kabobohan mo. Nakakahiya yun, no? Senadora ka, tapos tipong yung tipong gusto mong tumakbong presidente ng Pilipinas, tapos gumagawa ka ng sarili mong batas. Ngayon pa lang talo ka na. Buisit na yan, ang galing no? Ay kung hindi pala napansin yon, wala, kawawa. May desisyon ang Korte Suprema na binaligtad. Yan ang kaso ng Agri-Biotech Applications Inc. versus Greenpeace Southeast Asia na dinesisyonan noong July 2016. Pero sabi ni Marcoleta, hindi pwedeng ikumpara ang impeachment case sa desisyon ng Korte Suprema sa BT Talong. Yung BT Talong. Yung yung mga modified bioengineered. Kaya nga ang tanong, pinag-uusapan ba niyan kako? Nandoon yung tatlong karakter na pinag-uusapan natin. Unconstitutional, violative of due process. Wala naman due process. No. Void ab initio. O pinag-uusapan lang talong. BT Talong palang issue doon. Yung BT Talong yan eh. Kasi nga, yung iba, teka, alam mo yung mga modified organism. Yung iba doon ayaw kumain na. So sabi niya gano'n, constitutional right namin ayaw kumain nun. Okay, so sige palagay mo, nandun ang unconstitutional, di ba? O yung violative of due process, immediately executory. Kaya sinasabi ko, hindi akmang-akma yung sinasabi niya. May payo naman si Marcoleta kay Hontiveros. Dapat aminin mo na yung sinabi ko, wala pa akong nakita sa tagal ng pagiging abogado ko. Wala pa akong nakitang ganyan. Naniniwala naman si Marcoleta na hindi na mababago ni Hontiveros ang kanyang maling impormasyon kahit pa magpaliwanag. Itinulad pa ni Marcoleta sa isang trap sa isda si Hontiveros na pumasok pero hindi na makalabas. Yung pagsasad dyan, pagpasok mo ron, madaling pagpasok hindi ka makalabas. Hirap ng lumabas. Yung parang pagpasok mo, pag ano mo, nakaano na yun. Kahit anong gawin mo doon, hindi ka na pwedeng lumabas. Ay, naku po, no? Eto pa, Eto pa, may isa pang nagpe-fake news. Eto. Eto pa, ito. Bukod kay Hontiveros, meron din siyempre. Kapag may girl version, Natikos may doon ang kampanya umano ng may ano din, may tawag dito, may boy version din siyempre. Hindi lang bakit ba? Hindi lang wait lang tingnan natin yung iba kung magkasukat ba sila. Hindi lang babae, syempre may lalaki din. Oo, may lalaki din dapat. So eto yung lalaki. Tingnan yung ka-fake newsan nito. Natikos naman ni Konggun ang kampanya umano ng maling impormasyon sa social media. Malinaw naman sinabi ng Supreme Court, no? They did not absolve Vice President Sara Duterte na yun, hindi naman based on the merits of the case ang decision po ng Korte Suprema. Again, of course, they have next year, no? February 6, 2026. Pwede sila maghain ulit ng panibagong impeachment complaint. Ito na. Ibinunyag naman po ni Senator Ping Lacson na abot po sa 60% po ng pondo para sa mga flood control at infrastructure project ang nawawala dahil po sa katiwalian at iba pang anomalya bago pa man masimulan ang mga ito. Ibinunyag po ni Senator Ping Lacson ang tinatawag niyang passing through scheme na kinasasangkutan umano ng ilang mambabatas at mga kontratista. Sa ilalim po ito mga ito i-forward natin. Ito mga bagong requisitos na to at wala rin sa jurisprudence, no, o decided cases. Ito mga bagong requisitos na to. Pakinggan po natin bahagi na pahayag ni Attorney Antonio Bucoy. Ang impeachment po ay simple pero sagradong proseso. Ang ating konstitusyon, ang ating saligang batas
Hindi mo kailangan ng abogado para maintindihan ito eh. Ang butang inang yan. Ano pang silbi nila? Hindi daw kailangan ng abogado para maintindihan yan. Tulongges. Plain language yan eh. Napakasimple. Kahit di abogado, maintindihan mo yan. Sa nangyari ho, sa desisyon ng Supreme Court, at ito po ay ayon sa aming motion for recall, may mga isinusog na mga requirements na lalong nagpahirap. Okay? Nagpahirap sa impeachment. Dadaan ka ngayon sa butas ng karayom. Di dumaan ka. Para gusto mo yan eh. Ang nagkasalang public official. Na, dugtong ko lang dyan, sabi din ng ibang kritiko, pakikinabangan po ito na eventually kung meron pong Supreme Court Justice na kailangan panagutin, ay makikinabang din dahil nga sa pinahirap na proseso ng impeachment. Yan po ang sabi naman ng ibang kritiko. Na ako naman, yung mga pinuno ng Kamara de Representantes na pananagutin nila si VP Sara para sa krimeng inaakusa sa kanya, baliktarin man ng Korte Suprema ang desisyon nito o hindi. Ayon po kay House Deputy Speaker La Union Representative Paulo Ortega V. Nakita ko na naman si Siesta! Ang haba na naman ng bigote mo, sister, ha? Oy, sister, mag-ahit ka! Mukha ka ng rat boo! Kita ko na naman yung sister ko, sister in Treehood. Oo, sister ko yan sa Treehood. Oh, dito ka na naman, sister, ha? Hoy, hindi bagay sa'yo yung barong mo, dapat nag-blaster ka. O kaya nag-sampageti. Oo, kita ko na naman si sister, ha? Pitik, ha? At Zambales Representative Jay Congun. Aba, may pangiti-ngiti ba? Tingnan kit eh. Zambales Representative Jay. Pitik yung leg, ha? Bombay ka ba? Congun, mapipilitan silang isulong ang impeachment complaint na inihain nila sa Senado kung pagtitibayin ng Korte Suprema ang orihinal nitong desisyon. Kung mananatili niya ang desisyon naman, pag-uusapan nila kung paano mapapanagot si VP Sara para sa maling paghawak nito ng 612.5 million pesos na confidential funds noong 2022 at 2020. Sulit naniniwala yung dalawang kongresista na mas mabuti kung... dalawang kongresista lang naniniwala. Ilan bumoto kay Vice President Sara Duterte? 32 million. Ang masama pa nito, parang pinapalabas ni Kangkong na mas kapanipaniwala sila kaysa sa Supreme Court. Kung baliktarin sana ng Korte Suprema ang desisyon nito at hayaan na magpatuloy ang Senate impeachment trial. Sorry. Naniniwala. Kita ko si sister ko eh. Napapatili ako eh. Wala naman si Ortega na hindi pa tapos ang laban dahil pati hindi naman tinalakay ng mga mahistrado. Hindi pa daw tapos ang laban, sabi ng aking sister and Treehood. Hindi pa daw tapos ang laban, girl, ha? Ikaw, girl, ha? Talagang insecure ka kay VP Sara, ha? Natatalbogan kasi yung kagandahan mo. Lugi ka. Ikaw kasi half Japanese ka. Hindi pala. Half baboy ramo. Team tayo, kaya nga mag-sister tayo, eh. Si VP Sara, half German yan, half Filipino. Ikaw, half baboy ramo. Kaya talagang hindi mo matatalbugan yung sister, wag ka nang mag-asim. Ang merito ng kaso dahil procedural yung basis lamang ay procedural. Binatikos naman ni Congun ang kampanya umano ng maling impormasyon sa social media na pinalalabas na naabsuelto na si Duterte sa mga... Tangina, wala namang ganun. Tanga! Tangina mo! Bobo! Minura. Natawa ako dun. Ito. Dito muna tayo. Wait lang, ayusin natin yung nito. Wala namang sinasabi yung mga Duterte, yan na naman kayo eh. May panibagong pag-iinitan na naman kayo. Yung mga vlogger na naman yung pag-iinitan nyo sa fake news. Samantalang si Risa Ontiveros nga, hindi nyo mapatawag-tawag dyan eh. Mga kupal. Oo.
Panoorin natin to. Ano to? Panibago ha? Ito, kakabasok lang na balita to ha. Panibagong motion for reconsideration para baliktarin ang Supreme Court hinain. Ayan mali-mali yung nilagay nila. Isa na namang motion for reconsideration ang inihain sa Korte Suprema laban sa pagbabasura nito sa impeachment case ni VP Sara. Ang detalye sa agenda report ni Joash naman, ibago na naman. The Constitution is supposed to protect the states from the highest of public officials like the Vice Presidents. It should not be the other way around. Isang motion for reconsideration in intervention na naman ang isinumite sa Korte Suprema ngayong araw patungkol sa ruling na nagdedeklarang unconstitutional ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ang intervener sa pagkakataong ito, isang grupo ng mga abogado at religious and civic society leaders. Wala kaming nagawang mali, tama yung aming proseso at sana makita yun ng Supreme Court at mabigyan kami ng pagkakataon na marinig at mailatag ang mga ebidensya na amin pong nakita at maaari po magpaliwanag din ng pangalawang Pangulo, mabigyan natin siya ng proper forum. Sabi niya gusto niya marinig yung kanyang panig. Ito yung pagkakataon sana na marinig. Kabilang ang grupong ito sa mga naghain ng third impeachment complaint laban kay VP Sara. Sa isinumiteng MR, panawagan nila na baliktarin ng SC ang kanilang naging desisyon. Pati na rin ang pagdidismiss sa mga petisyong hinain ng kampo ni VP Sara. Tulad ng iba pang naghain din ng apela, nanindigan ng grupo na walang nilabag na batas o proseso ang Kamara nang ihain ng ika-4 na impeachment complaint at itransmit ito bilang articles of impeachment sa Senado. We do not have any problem with what the House of Representatives did to our complaint. Totoo po, they archived our complaint, but they proceeded into filing the strongest and the best possible version of the impeachment complaint. Dagdag pa ng grupo, tila nag-overstep ang korte sa exclusive powers ng Kongreso sa deliberasyon ng mga ebidensya sa impeachment cases. Paninindigan ng grupo, dapat harapin ng bise ang impeachment, lalo na't isa itong uri ng accountability measure para sa mga nasa kapangyarihan. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Wait lang ha. Bakit parang ba't parang mas marunong kayo? Sabi nga ng Supreme Court 2026 Sabagay, nag-apila naman na karapatan naman nila. Sige, hayaan na natin. Kasi alam niyo yung mga yan, yung mga ganyan na mga inutos-utusan. Alam na natin mga diskartihan ng mga kupal na yan. Dito na ho tayo, no? Sa pagbakbak ni Senator Chis Escudero kay Tito Soto. World War sa Senado. Pagkampi umano ni Tito Soto kay House Speaker Romualdez Pinuna ni Senator Chis Escudero. Hindi po sa akin galing yan Excuse me. Ayan basahin natin baka sabihin nga si Jay Guevara fake news. Ayan World War. Ayan tingnan mo World War sa Senado. Pagkampi umano ni Tito Soto kay House Speaker Martin Romualdez Pinuna ni SP Chis Escudero. Pasok! Senado pero buhay na buhay ang usapin sa kaso. 2028 presidency raw talaga ang motibo sa pilit na pagpapatalsik sa pangalawang Pangulo. Narito ang agenda report ni Hannah T. live mula sa Senado. Hannah, ano na ang update dyan? Willard, mapabonjing na dambuhalang sanggulman o tsacha na interchange, nananatiling ang ugat ng bangayan ng mga mambabatas ay ang impeachment case ni Vice President Sara Duterte. The Speaker, I think, is aiming for the presidency in the next elections. So that's why he wants to eliminate, the opponent, before even the elections happen. Target lang ni House Speaker Martin Romualdez ang presidency sa 2028. Yan ang pagtingin ni acting Davao City Mayor Baste Duterte. Kaya raw gusto niyang maalis si VP Sara sa pwesto. Una nang sinabi ni Senator Amy Marcos na may bonjing o dambuhalang sanggol sa House of Representatives. Yun daw ang kongresistang nakikinabang sa impeachment case ng bise. Tama raw ang senadora ayon kay Mayor Baste.
You know that you have money and power and influence, that you can get away with anything using money, with all these resources. He was brought up to be someone who, the way he is right now. Wala pang opisyal na pahayag si Romualdez tungkol dito. Sa ngayon, patay na ang impeachment case ni VP Sara. Matapos pagbotohan ng mga senador na i-archive na ito para sundin ang unanimous Supreme Court decision na nagsasabing unconstitutional ang kaso. Pero kahit formally archived na ang impeachment, may word war sa loob ng Senado. Nako, word war. Silang, yan ang mensahe sa X o Twitter ni Senate President Cheese Escudero kay Senate Minority Leader Tito Soto. Naku po. Una na kasing sinabi ni Soto na pabor siyang i-revise ang 1987 Constitution sa oras na pinal na nga ang desisyon ng SC para ibasura ang impeachment ni VP Sara. Buwelta ni SP Cheese, kinampihan na nga raw ni Soto ang isang unconstitutional na impeachment na pinangunahan ni Romualdez. Ngayon naman, kakampihan niya ulit ang CHACHA o Charter Change ng lower chamber na pinangungunahan pa rin ng House Speaker. Tinapos pa ni SP Cheese ang tweet sa isang hashtag. Basahin nga natin ha. Basahin natin. Easy lang po. Aba, magalang pa dito si Senator Cheese. Kinampihan na nga po ninyo ang impeachment ng House of Representatives at si Speaker Martin. Maski sabi ng Supreme Court unconstitutional. Ngayon naman po kinakampihan na din ninyo ang CHACHA ng House of Representatives at ni Speaker Martin, future Prime Minister Martin Romualdez. Tindi nito Ang tindi nitong pahayag ni Senator Cheese Escudero Oo, tangina talagang lantaran na. So may panibagong pala si Martin Romualdez. Eto pa lang si Tito Soto. Ang lupit. Cheese Escudero nagsabi niya na hindi ako. Galing to sa bilyonaryo. Malupit Iba din Oo, kaya naman pala tutol gustong gapangin yung impeachment kay Vice President Sara Duterte. Yun naman pala. Bataan na pala to ni Martin Romualdez si Tito Soto. Kaya naman pala. Magkano? Ay! Wala lang, napatalang nga. Na the Senate is not your playground. Matatandaang nitong nakaraang taon, naglabas ng resibo si Escudero tungkol sa di umano'y involvement ni Romualdez sa People's Initiative para i-amend ang Constitution. Umani ng batikos ang nooy PI dahil sa di umano'y bribery, corruption at misuse ng government resources. Tinawag pa ni Escudero na Politicos Initiative ang nasabing CHACHA. Pero paglilinaw ni Soto, ang tanging kinakampihan niya ay ang Constitution. Saka lang daw niya i-consider. Kinakampihan mo Constitution pero binabastos mo Supreme Court. Ano kaya yun? Ang pag-rewrite ng Article 11 ng Constitution kapag tagana sa bato ang SC ruling sa impeachment. Yan ay dahil mahirap daw i-meet ang requirements ng naging SC decision. Sa ruling, sinabing lumabag sa 1-year bar rule ang impeachment case ni VP Sara at kinulang ito sa due process. Pumabor dito si Escudero habang isa sa apat na tumutol si Soto. All decision is not impossible. Willard, kanina sa isang panayam sinabi ni Senator Joel Villanueva na ang usaping charter change dapat sa tamang oras, tamang panahon at tamang paraan. Kaya lang anything that officials will do right now with CHACHA, hindi raw maalis ang pag-iisip ng taong bayan na posibleng konektado na ito sa 2028 presidential elections. Ganoon talaga. Konektado na talaga yan. Ang saklap lang dito, Ang masaklap lang dito, kapag may isang senador na kontrolado ng iba, kagaya nga nito ni Tito Soto, na di umano, sabi ni Cheese Escudero, ni Speaker tuloy, ni Senate President Cheese Escudero ay kontrolado ni Martin Romualdez itong si Soto. Yan ang mahirap dyan. Kaya ngayon pa lang tandaan na natin yan
Baka iupo nyo pa sa susunod yung mga yan. Willard. Hana, bukod kay Senator Joel Villanueva, ano ang base mo sa ibang mga senador? Lalo't bago ang komposisyon ng Senado. Bukas ba sila ngayon sa tsa-tsa? Willard, magandang tanong yan. No? Bago pa man itong impeachment case ni VP Sara, sinabi ni Senator Joel Villanueva kanina na matagal na raw. Yan na natin yan. Yan na natin tsa-tsa na yan. Ayaw na rin masyadong pag-usapan yan. So yan mga barateros, mga kabiyaya, anong may kukomento nyo ho doon sa pahayag ni Senate President Chis Escudero na itong si Tito Soto ay isa na rin palang tuta ni Martin Romualdez? Nakakapanghinayang talaga. Ano pong masasabi nyo? No, ano pong masasabi nyo na na dito sa pahayag ni Senator Chis Escudero at dito sa ka-fake newsan ni Risa Hontiveros? Ano, gusto nyo magkaroon tayong presidente, reyna ng fake news? Oy, sabi nga ni Senator Marcoleta, lagi daw nagbo-brown to. Anak ng titing ka naman, Risa Araneta virus. Wag naman yung brown, paborito kong suotin din yun. Siguro ka na lang, bigyan kita ng damit, siguro ano pa bang hindi na wala pa bang sa kandidato? Ka? Total, idol mo naman si Vice Ganda, mag-rainbow. Oh, 'di ba? LGBT, oh, 'di ba? Oh, magganong ka na lang. So yan mga barateros, mga kabiyaya, nung may kukomento nyo, i-comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Paimindot na lang di po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Performance will start momentarily.